Mga buhing santos, welcome sa atong CFD Dasdas. Nining higayon na karon ang atong pagahisgutan mao ang origin niining Biblia ug ingon usab sa alphabet. Yun sa paghimo sa alphabet o sa Biblia. Sumao kini agatong pagahisgutan karon kung diin bagikan kining alphabet. Unya kining balaang kasulatan diin usab kinigikan. Og duna bay kalambigitan nining alphabet og ingon man usab kining Biblia. Mao kini ang atong pagatukion karon. Now take note, without the Bible, there can be no alphabet. Imagine. And without niini karong alphabet, there can be no Bible. Nanang pangutana karon, how come nga dunay Biblia and how come giunsa nga dunay alphabet? Kini agatong pagahisgutan karon. Now, ang origin of alphabet sa atong pag-research labihan kadaghan ang pagpadayag niini, and although sa nagkaday sa method sa research dunay version sa usa, another version, mga theories etc. But we have to make the definite nga a very clear version niining tanan. Now, ang isyu nining alphabet nagasugod ba kini gikan sa 10 Commandments, then handwritten gid mismo sa atong Ginoo nga gihatag ni Moises, o kining maong alphabet nahimo kini before ni Moises? Mao kini agatong pagahisgutan. Now take note usab nga ato nang gipamatud-an nga sa balaang kasulatan nag-una niini sa 73 books mao ang 5 ka mga libro sa balaod. O kining 5 ka mga libro sa balaod ang Genesis, Exodus, Numeros, Leviticus of Deuteronomy, mga sinulat kini ni Moises. In other words, the oldest, si Moises mo nagsulat niini. Pangutana, si Moises sa pagsulat niining maong balaang kasulatan, diin man siya kuha og alphabet? Mao kini agatong pangutana. Does it mean nga gihatagan una siya niya na karon nga 10 Commandments? Usa pa niya isulat ang libro sa Genesis? Now, sa episode number 2 nato nga gituki, napamatud-an nga si Moises misulat sa maong balaang kasulatan niining 5 ka mga libro sa libro sa balaod. 5 kini Pentateuch. Nasud ka na og 40 ka tuig. Og kining iyang pagsulat niya ng 40 ka tuig, diha gipamatud-an nga migikan na sila gikan sa Ehipto. In other words, he wrote the Genesis dili diha sa Ehipto. Ngano ba? Tungod kay ang mga Israelita migikan sa Ehipto sa tuig 1446 before Christ, and 6 years after nining higayuna sa 1440 mao man toy pagsugod og sulat ni Moises. So ang pangutana nianang 1440, mao ba kana ang panahon din gihatag sa Dios ang 10 Commandments? Now, in our research, nagkadaiya ang tubag
nagkadaya ang tubag niini. Ug busa ato karon nga kuhaon ang kinatibuk-an, no? Nagkadaiya, and we have to make a synopsis. How come nga nahimo ang balaang kasulatan? Unya, how come nga nahimo ang alphabet? Unsa may evolution giun sa paghimo sa alphabet nga 26 man kini kalitra, no? So sa unsa bang paagi? Mao ni agatong paghisgutan. Nagkasibo ba ang mga panahon sa paghimo sa alphabet o ingon usab sa paghimo niining balaang kasulatan? Mao kini ang atong paghisgutan karon. Now, presentation number 1. Dinhi sa atong research niining nagkadayang mga libro, the early alphabetical inscriptions. Ang Proto-Sinaitic script. Unsa ba ng Proto-Sinaitic script? Dunay sinulat Sinaitic descriptive word gikan sa Sinai. Ang Sinai mao kana ang Sinai Peninsula. Ang Sinai mao kana ang peninsula, mao na ang land bridge nga nag-connect sa Asia ug sa Africa. So diha kana maong script. So pag ingon nga Proto-Sinaitic script, kining maong sinulat nga nakaplagan diha sa Sinai Peninsula nga between tali sa Asia ug sa Africa, mao ning yutaa na kaplagan kini niadtong second millennium before Christ. In other words, 1 millennium is 1,000 years. So pag iyong second millennium, mga 2,000 years. Unya, mao kini naggigamit sa pagsulat sa mga native languages. It has not been duly deciphered. Wa pa kini mapatinaw yun. Unya, gidayag, it was the oldest examples niya nang nakita sa graffiti sa Wadi El Hol o niya nang mga pizza sa tuig 1850 before Christ. So that is presentation number 1. Now, ang main point nga atong i-emphasize karon, the main point, because in our research naman gyoy main point niining higayuna, so as to where. So ang when magvary na, mag-usap dili uniform ang atong mga authors, no? Pero ang lugar naa diha makita. So moingon tag Sinai Peninsula, Sinai, diin ba ihatag sa Dios ang 10 Commandments dito sa bukid sa Sinai? So mao ni ang point number 1. Now, ari na kita sa chronological aspect. Ang katiman ang dili magyud masulat ni Biblia ug wa pag yun ang alphabet. So how come? Now, gidaya that the alphabet originated over 3,800 years ago before Christ. Meaning, kung atong tanawon, 3,800 years ago. So, kanang 3,800 years ago, i-appeal ka na, no? Ngadto na ni Christ. But, kung speaking on before Christ, ang pagidaro ni ini is 1,800 to 1,900 before Christ. So, mao na ang ikaduha nga finding sa nagkadayang authors nga napalgan kini, na discovery kini niadtong mga tuig 1,800 to 1,900 before Christ. Diin man na didto kana sa Turkish mines sa Sinai Peninsula and Egypt. So pareha sila nga didto gyud nakaplagan sa Sinai Peninsula and Egypt. So mao kana ang area between Africa nga continent ug sa Asia.
So connected ang Egypt. Now karon, nganong connected ang Egypt? Diin bagikan kini ang mga Israelita didto gikan sa Egypt. So in other words, the gift of alphabet of which the Bible naa diha giat-at ang kaagi sa mga Israelita gikan sa Ehipto. So naa diha matuman gyud ang giingon sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 15 nga ang panudlo sa simbahan, ang panudlo sa church authorities is both oral and written. So gawa sa oral nga panudlo sa wali gisulat kana ug busa diha the mention ang Ehipto kay didto manlakan ang mga Israelita. So mao kini ang puntos. Pero sa paghimo sa alphabet dili pa A, B, C, D, E, F, G kay English naman ang alphabet karon. Kundili gitawag ka nag hieroglyph. Unsa ba ka nang hieroglyph? Hieroglyphic. Mao na ang usa ka picture-like symbols. So picture na para parihas gyud ka nag mga sounds. Picture dili pa ng alphabet nga gigamit karon. Sumao pa kana niya ng mga panahuna niya ng 1,800 o 1,900 before Christ. Mao na gitawag hieroglyphic alphabet nga picture system nga alphabet. So evolution pa kana o mao kini nasibo nining finding number 1 nga second millennium correct around kay 1,900 it's second millennium correct finding. Now nining higayuna dili pa kana whole words ang alphabet kundi mao to ang first phonetic writing system nga ang hieroglyphs picture-like symbols nga dunay consonant sounds. So maurag sounds pagsulti nimo na picture maog sounds by sounds system. So mao ni ang mga ero nga ang mga ero sounds lang magka-recall na sila daan unsa ang sounds. So dili sila makabasa ang mga ero sa alphabet, dili makabasa sounds ang ila mao ni ang origin sa sinugdanan. Ikaduha, so kining revolutionary nga step by step evolution. So kining pagsulat gyud dila sa Biblia, no? Mao nang miabot og 1,000 years. Sa Old Testament 46 books. Miabot gyud og 1,000 years. Ngano ba? Kay dili lalim ang paggambalay niining alphabet, ha? Evolution of the alphabet. So ingon ini ngano ba nga do na may Arabian, Greek, nagkadaiyan nga mga alphabet, diin magikan mao ni mo explain karon. So naghimo kini revolutionary step by step evolution. Unya didto gyud kini na sentro across the ancient Mediterranean. Now, unsa ba ni sikat maning Mediterranean Sea. Ain maning Mediterranean Sea. Na kini siya usa kini ka intercontinental region. Now, nganong gitawag nag intercontinental region? Tungod kay naglangkob na sa tulo ka mga continents. So kining Mediterranean Sea pinakasentro ni sa civilization, labi na nining gift of alphabet, nagka-connect kini sa tulo ka mga continents. Ugun sa mga tulo ka mga continents, kay pito man ka continents. Europe, Asia, Africa, ang North America, South America, Oceania ug Antarctica. Now, tulo ka mga major nga continents nga na-connect niini, mao ni kay sa unang panahon
Wala pa ng continent nga North and South America, wala pa. Wala pa ng Oceania, wala pa. Wala pa ng Antarctica. In fact, sa diha nga si Amerigos Vespucci nga usa ka Italian, no? Nga nining higayuna pag na-discovery ka ng Amerika. So in his honor, Amerigos Vespucci. And with Christopher Columbus, gitawag ang Amerika the New World kay bag-ong continent. Now, in other words, tulura ka continent diyadtong higayuna, ang Asia, Africa, ug ang Europe. Mao na kanang Mediterranean, mao na nag-connect sa tulo ka mga continents niadtong mga higayuna. Nan karon, unsa ba ning mga major nga mga lugar sa Europe nga plays important role? Mao ang Spain, ang France. So ang Spain mao nay may colonize, mao may Christianize sa ato nga mga Pilipino. So ang Roma may Christianize sa European countries sama sa Spain. Ug ang Spain na usab maoy may pa-Kristiyanos ning nasod nga Pilipinas. So sa Southern Europe mao ang Spain, France, Italy, Russia ug ang Greece. Sa North America nining higayuna connect kini North Africa, wala pa ng Amerika, no? North Africa, mao kining Morocco, ang Algeria, Tunisia, Libya, ug ang Egypt. So 5 ka mga nason. 5 sad sa Southern Europe, 5 sa North Africa. On the other hand, diri sad sa Western Asia, nga mao kini gitawag Middle East, 4 ka mga nason, mao ang Turkey, Syria, Lebanon ug Israel. Mao ni mga sentro niini karon nga mga nasod diha sa Mediterranean Intercontinental Region. So mao na ang napakasentro pag move na niining mga alphabet civilization aspect. Nan karon kining gitawag og ikatulong punto, kining Proto-Semitic script. So kining before, no? Pro is before. So sa wala pa kining Semitic script sa 1800. Diyan ay earliest iteration. Kining gitawag hieroglyph, example, kining ox. So pag ingon mo ox na diha alt, no? Gisimplify kana sa mga Kaanites to represent a o sound nga a. So naay picture diha mo na sound a. Now ang puntos niini mo Kaanites, kinsa maning mga Kaanites, Kanaanites, Kanaan. So ang Kanaan igagaw man natin Egypt sa at mga karaan pan. It's the name sa ngalan sa mga karaang tao, pero na legend ka na sa usa ka nason, the land of promise. So mao na kanang Palestine and Israel nining higayuna karon, the old name niya na Kanaan. So ang mga tao sa Kanaan, Kanaanites nining higayuna mao na kini ang gipuy-an sa mga Israelita. So in other words, kining alphabet cannot be separated from God's people ug ang katawhan sa Dios gihatagan ni anang gasa sa alphabet unsay purpose para mabasa nato ang balaod sa Dios, the teaching from God. The purpose of alphabet in order to know the teaching from God. Mao nay giingon ni San Pablo 2 Tesalonica chapter 2 verse 15, oral teaching o written teaching. Ang purpose sa alphabet para mabasa nato ang panudlo sa Dios. Ug mao hinungdan Daniel 2:44, gitukod sa Dios
ang iyang gingharian, and that kingdom, Mateo 16:18-19, is the church that Christ has founded para pagpanudlo, motudlo sa katawhan. That's through the alphabet and that's through the Bible. Panudlo is the purpose why the alphabet came into existence. So oral ngadto sa written teaching. 2 Tesalonica 2:15. So ikaw pat nga hugna nining alphabet. Mao na kining gitawag og Phoenician alphabet. So primero sounds. So mahinumdum ta sa mga ero pag sounds di na kabasa ng mga ero. Sounds lang mingo kag Bruno daw lukso dito sa Bruno. Brownie dagan dito. Sounds, no? So nining higayon na karon sa ikapat nga hugna na himo na ang gitawag Phoenician alphabet. So unsa ba ning Phoenician alphabet? Kanus ba ni? Year 1050. So kung atong hinumduman, unsa ba ning year 1050 diha sa panid sa kasaysayan sa paghimo niining balaang kasulatan, dinaa na diha ang Phoenician alphabet. Grabe, no? Grabe. Grabe ang plano sa Ginoo. So 1050 kana, year 1050. Now kung atong palandungon, gisugdan ang Old Testament pagsuwat ni Moises sa 1440 hangtod sa year 1400. So sa 1050 mao na ang Phoenician alphabet. Okay. Now unsa bay mga panghitabo niini sa dagan sa pagsulat niini karong mga libro sa Daang Testamento? In fact, kini karon nga 18 ka mga prophecy sa Old Testament gisulat na sa tuig 1000 ngadto sa 400 before Christ. So niining mga higayuna na ang Phoenician alphabet. So pagsulat na niining mga libro sa Old Testament, naka-avail na sila sa Phoenician alphabet. Nan karon unsa ba kining Phoenician alphabet? Kinsa ba ning taga Phoenicia? Nganong sikat man eh? So kining mga taga Phoenicia, mao ni sila mga traders, mga negosyante ni, mo libot sila, no? Along the Levantine coast. Unsa ba ning Levantine? Mao kini ang daan nga ngalan ni anang Lebanon. So naa sa Lebanon kining Phoenicia, no? Ang alphabet nga develop na sa tuig 1050 naa sa Lebanon, mao nang area sa Phoenicia. So mao nang Phoenician alphabet in Lebanon. Now, pila na ba ka letter? 22 ka mga letra sa gitawag og Phoenician alphabet sa tuig 1050 before Christ nga mao ni gigamit sa pagsulat sa Old Testament. Grabe, ang gasa sa Ginoo. So, gumikan ni dali ra napahimo ang mga wordings mo na nga gikan sa mga picture type nga message sa Ginoo, gi-transcribe na into alphabet wordings. Ingon niya na ang process of the making of the Bible with the aid of alphabet. In other words, ang substance mao ang written teaching. Ang oral teaching wali gisulat kana, og ang medium, ang procedure mao ang alphabet. Nining higayuna ang Phoenicia, unsa man yun ning Phoenicia? Usa kana ka sentro ancient civilization
Kung mingon tag civilization, parang naedukar ang mga tao gigamit ang alphabet. Now, niya kana na sentro, niya na kanang gitawag og city-states. Now, kung mingon tag city-states, makasabutan niya ng city-states if we connect with political science. So, the evolution of state, the arena santa sa political science, ang paggama sa mga gobyerno sa kalibutan, nagasugod na sa primitive state. Mao nang mga barangay system, mga tribal system, mao nang primitive state. Gobyerno. Ikaduha na, ngadto na sa city-states. So, nahimo ng mga dakbayan pero mga independent autonomous states. Mao ni ang Phoenicia. Diin niadtong higayuna ang Phoenicia nga mao na diha ang modern day Lebanon. Nag-compose kana niya nang gitawag og mga autonomous nga mga city-states, mga dakbayan. Ug mao kana in political science, in the evolution, in the study of the evolution, development of the governments of the world, kining city-states is the second chapter in the evolution of the state. So mao kanang panahuna nga gitawag og city-state sakop sa Phoenicia. Og niining higayuna dili na sila single unified kingdom kundi decentralized power na pero na alliance na sila comprising of the following city-states kanang Phoenicia. Lig-on jud ning Phoenicia diay. Mo na mga Phoenicians bright daan nila gidevelop kining 22 ka mga litra nga alphabet. So ngano ba usab nga Phoenicia nga naka-develop man tungod kay ang sentro ni ana atong hisgutan. Please i-connect ning niya nata sa hugna ikatulo nining paghimo sa Bible, no? I-connect na sa hugna numero 2. Karon, nining higayuna, mao kini ang mga syudad nga mga autonomous nga city-state. So we are now connecting the history sa spiritual, biblical history, alphabet history, political science, evolution of state. Tulo ka mga sciences ang atong i-connect karon. Og busa, unsa ba ang city-state? Una, mao ning gitawag Biblos. Now, nainumdum kamo sa ikaduhang hugna nga atong gidayag, ang Biblos. Unsa ning Biblos? Mao ning oldest world city. Kinakaraanan nga dakbayan sa tibuok kalibutan, Biblos. Mao na'y sentro sa religious and cultural hub dito sa Phoenicia. Tiaw na. O ngano ba nga ang Biblos mao may sentro sa religious o sa cultural hub diha sa Phoenicia. Ngano? Tungod kay diha sa Biblos natawo ang maong Phoenician alphabet nga dunay 22 ka mga litra. Ug nganong diha man sa Biblos natawo ang 22 pa una ha, usa na 23, usa 24, usa na 26 ka mga litra. Nganong diha man natawo? Tungod kay kanang Biblos mao na kana diha ang ancestor niya ng modern Latin script. Ug ngano ba gayud nga mao man na? So, kanang Biblos, mao na'y legend sa Bible. Biblos, mao na ang legend sa Bible. O, ngano ba? Nga mao na'y legend sa Bible. So, gikan ng Biblos, nagkahulugan ng paperos. Unsa ba'y paperos? So, ang Bible, gikan sa Biblos. Pero sa English, bicycle, duha ka ligid, Old Testament, New Testament, ball, gi a symbol. Now, niining higayon na sa Greek, ang Biblos, mao ni ang papel, larawan,
Origin, legend sa Biblia, Biblos. Mo na ngalan sa lugar. So kanang Biblos usa top nga city sa kalibutan, oldest nga city, kamoy sentro sa Phoenicia, sentro diha gyud na tukod, diha na invent, diha na develop, diha na kaplagi, diha na discover, diha na hibugso ang 22 ka mga niini karon nga alphabet. Nga no, tungod niining Biblos Bible o unsay legend niya na ang Biblos nagkahulugan paperos o unsa ng paperos usa ka karaang klase sa papel aron sulatan. So in other words, diha kanang Biblos nga nahimong syudad, karaang syudad sa tibuok kalibutan, legend is Bible. Gikan sa paperos o ang paperos mo ng papel, paper, mao na diha gisulat ang pulong sa Dios, written teaching from God. That's the Bible. That's the legend. That's the origin of the alphabet. So nining higayuna karon mao na nga authority sa tibuok kalibutan. Diin ba himua ang maong top nga klase sa papel? Din diha gisulat ang mga pulong sa Dios naa sa Biblos. The first, the oldest city sa kalibutan diha sa Phoenicia. So ang Biblos mao sa mga dakbayang sakop sa Phoenicia. Ang karaangalan niya ng Phoenicia mao nang karaangalan ug karon mao nang karaangalan sa Lebanon. So ikaduha nga city state nga sakop sa Phoenicia mao ang wealthy island city. So dato nga isla nga dakbayan. Unya nganong nadato manang Tyre. Ha? Kung kuhaon na to ang legend kato si Jonas, no? Sa Tyre. Kinilaging patuon siya sa Nineveh, siya mobalik kaya natanggam siya Nineveh. Gaya gulo. Kaya gusto siya mudong sa Ophir. Kaya tuwa dito ang pagkuhag mga bulawan. Pero manggimitugot ang Ginoo. So ang barko ngayon lang gisakyan padung yun malunod mao nga garipa sila kinsay gidibalas si Jonas. Unya si Jonas giitsa na naluwas ang katawhan sa barko. O gitukob sa iho si Jonas. Mao to gisuka sa didto sa Nineveh. So kining Tyre mao kini ang connectedness sa mga history. So mao ni napakadato nga syudad tungod kay naa diha gigama ang mga barko, mga sakyanan sa kadagatan. Tibuok kalibutan mao ni pinakasentro. So niya nang higayuna naa diha gi-extract ang morex nails sa uban pa. So in so far as commercial aspect, in so far as exploration of the world before ang Spain, Portugal, kining Tyre may sentro diha mismo sa pagnabigar sa mga kaislahan, continents of the world. Mao na. Ikatulo nga city-state, mao kining Berytos. Ang Berytos mao na ang modern day capital sa Lebanon. So unsa ba ang modern day capital sa Lebanon? Beirut, which served as a strategic commercial port. Beirut. Berytos, Beirut. Mao kana ang modern day capital sa Lebanon. So tulo kini ka mga city-states sa Phoenicia. Mao na sentro ug diha nakaplagan ang 22 ka mga litra sa alphabet. Di mo'y gigamit niining daang mga testamento niya ng 46 ka mga libro sa daang testamento. Karon
Sa ikaunom nga hugna, dining kasaysayan sa balaang, sa alphabet, nga mo'y gigamit sa Dios para gyud ga iyang ikapasulat ang divine teachings, ang panudlo oral teaching ngadto na sa written teaching sa Dios. Mao na kining ikaunom, mao na kining Greek innovation. Unsa ning Greek innovation? Doon na kausaban sa alphabet. So kanusa ni nahitabo? Year 800. So nining higayon na before Christ 800. Gipangandaman gyud daan. Mao na nga bright ang mga Greeks. Ngano, tungod kay sa 22 ka mga alphabet, gipunaan nila duha. Mao nang nahimong 24 ka mga alphabet. Unya diha gyud dalig-on, diha gyud gisukad sad ang gahom ni Kristo. Ngano, tungod kay sa 24 ka mga alphabet sa Grigo nga pinulungan, ang kinaunahan niya na alpha ug ang katapusan omega. Sa English alphabet A, B, C, D, ang ending Z, ang A mo'y sinugdanan. Pero sa Greek alphabet, ang sinugdanan mao ang alpha ug ang katapusan omega. Imagine. In fact, niining higayuna ang alpha unang alphabet, sunod beta. Mao na nga ang mga generations karon sa 7th millennium, from year 6,000 to 7,000. Humanata sa Generation Z, X, Y, Z. Ang W nga generation sa old world, mao ng 1946 to 1964. Ang W na nga generation. X generation, 1965 to 1982. Kami, no? 1965. Starting may point sa Generation X. Ngadto na sa 1982. Generation Y, mga millennials, 1983 to 1996. Muna ang millennials, Generation Y. Unya, Generation Z, gikan sa 1997 to year 2012. Muna ang Generation Z. Unya, gamit na sa alphabet nga Greek alphabet. Ang nataw sa 2013 to 2025. Mao na gitawag og Generation Alpha. So Greek, mao na sinugdanan. Niya nata sa 7th millennium. Niya nata. Ang 7th millennium, 1 millennium is 1,000 years. From Lulu Adam to Abraham, 1,974 years before Christ. Abraham to Jesus, 2,000 years. Jesus, Anno Domini, hantod karon 2026 years. Itotal mo na 6,000 years. So mao na nga naa sa alpha kadtong 2013 to 2025 nga nangahimugso. Og niya na sa 2026 mao na ang generation beta. Generation beta. 2026 onward. Swerte yun ng mga tao. So hopefully, ihatag na sa Ginoo ang mga future perfect families. Sa Catechism Catholic Church 1049, naa ka na, hopefully, ihatag sa Diyos ang atong pares buhon. Iyon na yun eh. So mao na ang para mahimugso ang Generation Beta. So ikatulong alphabet sa Greek ang Gamma, ikaupat Delta, ikalima Epsilon, ikaunom Zeta, ikapito Eta, ikawalod Theta, ug ang ika-24 mao na ang alphabet nga Omega. So ang pag-ingon ni Jesus diha sa Revelation 21 verse 6, ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Nganong siya sinugdanan? Tungod kay John 1:1, siyang pulong, siyang sinugdanan kay pinaagi sa pulong gibuhat ang tibuok universo, multiverse. So diha nagsukan.
sa pulong. Nabugna ang creations. Efeso 1:4. Nganong siya ang katapusan? Because He will end. Tapuson ang old world. Tapuson ang gingarian ni Satanas nining kalibutan. Bungkagon ka na. 1 Corinto 15:24. Katapusan. Muna yun siya natapos na. So magkining panghitabo sa nasod nga Pilipinas matapos ning mga botsokoy nga mga panghitabo. Mato pa Father Darwin Gitgano, there is time for all. So kung karon ang battery of lawyers, hambugero magkayo ng prosecution, grabe ka hambugero, grabe. Pero ang defense, simple lang. Pero pag abot na sa diga sa impeachment trial, dito ninyo makita. Lucas 18:14, ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas. So nining higayuna karon, mauna ka na ang mga panghitabo. And so, mauna nga mingon ni Jesus, ako ang Alpha ug Omega. That's the Greek alphabet. Mauna niadtong year 800 before Christ. Pangutana, sa diha nga naa ng Greek alphabet, sa year 800 before Christ, diha na ba ang New Testament? Wala pa. Timan wala pa. Ngano? Ang New Testament mauna ang pag-asoy sa mga panghitabo panudlo ni Kristo. Kanus nagsugod panudlo si Kristo in the year 30 Anno Domini 80. Nganong 30? Kay dili pa man wala pay legal capacity. Karon ang atong legal capacity 18 anyos. Diya sa Judaism 30 anyos. Ingon nga gikan gyud mismo sa family priest ngadto na sa Levitical priest. Ang Levitical priest nga 30 anyos magasugod ka sa imuhang pagkapari. So ngadto na usab ni Hesus, Melchizedek, linya ni Melchizedek. Sa iya karon nga 30 anyos nagasugod siya sa pagpanudlo. Busa sa pagpanudlo ni Hesus 30 anyos diha magasugod nini karon ang writings, and of course sa New Testament giat-at na ang kaagi ni Hesus diha sa libro ni San Mateo. In other words, gikan sa pagkatao ni Hesus year 1 Anno Domini, that's the landmark sinugdanan sa panid sa kasaysayan sa kalibutan, Christian era, CE. Maunay CE, Christian era, kung Anno Domini, from the birth of Christ. So, mao kini ang mga panghitabo ug busa. Mao na nga gisulat ang New Testament sa Greek language. Giyandam na daan. Greek language. Except diya sa Mateo, nga gisulat na sa Mateo Aramaic. Mao na sinultihan ni Jesus diya sa Palestine. So ikapitong hugna niini karon nga alphabet. Mao nang Latin script ni Latin. Mao na sinultihan sa Roma. So Roman Empire. Now ngadto ta sa political science, governments of the world. Una, ang Babylonian Empire sentro sa Mesopotamia, the old name of Iraq. Nagingnan kay nagadamgo na si Nabucodonosor, wa gyud makahubad si Propeta Daniel. Gingnan ni Propeta Daniel, moabot ang panahon nga ang Babylonian Empire mapuka na, natuman ka na. Ang Persian Empire, Iran, mo'y nakapukan. Sa Babylonian Empire, diya sa Mesopotamia, Iraq, Iran versus Iraq. So, kining Persian Empire napukan sa Macedonian Empire, sentro sa Greece, Greek Alexander the Great. O ang ikaupat, ang Macedonian Empire center sa Greece, napukan sa Roman Empire. So ang Roman Empire, naa sila'y sinultihan nga Latin.
og niya ng higayuna ang Roman Empire paganismo, na ang Roman Empire pag suyop nila sa Israel, niining higayuna ang religion sa Israel, Judaism. Busa gisagop sa Roman Empire ang Judaism. O pagkatao ni Hesus, nanudlo si Hesus, o nasalikwaot ang panudlo Christian teachings ni Kristo against Judaism. Mao na nakig-connivance ang religion, ang mga pare, Sadusiyo, Parisiyo, niadtong higayuna, nakig-anib sa Roman Empire o didto but ipapatay, ipalansang sa cross si Kristo. Ano? Kay ang panudlo ni Kristo, Christianity, dili sibo sa Judaism. So, mao na ang mga panghitabo sa New Testament nga gisulat sa Greek language. Ingon niini ang panghitabo. Sa diha na nga nalumpag ni San Pedro, ni San Pablo ang Roman Empire. Grabe. Efesos 6, 10 gadto sa 18. Unsen hitabo. Natuman yun ang Daniel 2:44. Nga ang maong gingharian nga tukuron sa Dios mo'y mulumpag sa mga gingharian. Natuman ka na. Ug busa sa diha nga nasuyop ang Roman Empire, niyan ang gingharian nga gitukod ni Kristo. Unsa na hitabo? Pinaagi nining Biblia. Sa diha nga si Pope Damasus year 382. Iyang gisugo ang iyang sekretary. Ang iyang sekretary sa Santo Papa nga si Saint Jerome, nga usa ka scholar, bright, o niya batid sa Hebrew Old Testament nga sinultihan, mamoy pagsulat nining Old Testament, batid sa Greek language sa New Testament, 27 ka libro, batid sa Hebrew language sa Old Testament. Nining higayuna, batid siya sa Latin, mao na'y sinultihan sa Roma. Na-convert naman ang Roma. So, inining higayuna, iya ka na nga gisugo nga i-translate ang Old Testament by this 46 ka mga libro sa Hebrew, i-translate na og Latin. Unya ang 27 ka mga libro sa Greek language, i-translate na into Latin. Gihimo na ni Saint Jerome 23 ka tuig. Imagine. So mao na nahitabo, mao na nga 26 ka litra sa Latin nining higayuna karon. They refined the letter forms into 26 letter Latin alphabet. Og mao na kana ang gigamit karon ngadto sa English languages. So gikan gayon sa Phoenicia nga 22 ka mga litra, nahimong 24 sa Greek alphabet, pagabot sa Latin alphabet nahimong 26, o gikan sa Latin gikopya kana ngadto na sa English alphabet 26 ka litra. Mao kini ang hitabo. Ug busa ang history sa balaang kasulatan can be explained with the history on how the alphabet came into existence. The purpose mao ng panudlo sa Dios is sulat, put into writing the oral teachings into written teachings, and that proves what Saint Paul has declared in 2 Thessalonica chapter 2 verse 15, that the teachings of the church comprises both of the oral teaching and the written teaching. Mao na. So, error ang Protestantism
nga sa diha nga naa ng Bible gisulat, takupan nila ang mata bakba dunggan nga wala nay oral. Very wrong, very wrong. Samara nga ang oral source, oral teachings source na sa written teaching sa Bible. O kanang source mao na ang punuan sa waterworks system. Kung kuhaon nimo ng oral source, wala na'y tubig mo agas. Kining Biblia product ni sa oral. Kung bungkagon nimo ng tinubdan source as if nothing is the Bible, that can be no Bible. Mao na nga jumping into a wrong conclusion, OA ang pagingon Bible right tuhuan. Nganong gihimo nilang Bible right tuhuan? Para dili na sila makapaminaw sa church authorities nga gitugyanan sa Dios niya ng oral teachings and written teachings. Sila mo'y nasayod giunsa sa pagmatutok sa Dios ang simbahan gingarian nga gitukod ni Kristo with those authorities nga iyang gitukod ang simbahan. There is an institution teaching authority naa Mateo 16:19 over Mateo 18:18 equals Mateo 28 verse 20. Tudlo sila mo kana busa diha sa pagpanudlo oral teaching Mateo 10:20 ang Espiritu Santo mao'y mugiya sa pagpanudlo oral teaching. Sa written teaching niining balaang kasulatan 2 Timoteo 3:16 gamita kini sa pagpanudlo mao na linandagan sa Espiritu Santo pagbadlong, pagtudlo, pagkinabuhi nga matarong. Mao kana oral and written teaching. Nining higayuna karon mao kana ang ngadto na kita sa sumare aron gyud makuha. So mao kini ang dagan niini karon nga paghimo nining alphabet. Unya ato sang ipatinaw nga kining Greeks cleverly repurposed these unused consonant symbols to create the first true letters for vowel sounds. Kay katong Phoenicians, 22 ka mga alphabet, wala to'y vowels. No vowels, no? Nining higayuna karon unsa may nahitabo? The gipadayag the Phoenician language, no? Wala kana siya'y vowel. Og niining higayuna unsay nahitabo ato nang ipatinaw karon. Phoenicians was a Semitic language. Unsay Semitic gikan ni Lolo Sim kitulo man nagkaanak si of course no nining higayuna Japet no Japet kini si Ham og si Sim no. So si Sim niya sa Asia. So mao kanay hitabuan nga wala nay vowels, but pag abot na sa Greek kibutangan na diha vowels og niining higayuna ang vowels a i o o mao na gisudlan ang vowel. So pag-abot na sa Roman ngadto na sa 23 to 26 Latin ritso na kana niya nang higayuna Y and Z digisud na diha. O diya ngadto na sa English niabot of course sa 26 letter alphabet. So na diha ang G as in jar, U o W. Mao na katong Yahweh nga walay vowel niadto pa ng Old nga mga Testament, niadto pa pinaka-Old Hebrew niya nang higayunan. So mao kana ang dagan sa panid sa kasaysayan niini karon nga alphabet o kining balaang kasulatan. So dinhi nato mapadayag ang pangutana karon mao.
In the evolution of the alphabet, kinig yung word ba? Alphabet A, A, B, C, D, etc. Di na yun eh. Kaya to picture like man to kanya to anam-anam na. Ninig higayuna gidaya ga ang maong first true alphabet. Kinig yung litra por litra was given to Moses, handwritten nga gisulat sa Dios pinaagi sa 10 Commandments dito sa Sinai. So nasibo sa mga researchers, mga authors dito sa Mount Sinai. In other words, the author of the alphabet gikan gyud mismo sa kamot sa Dios pinaagi sa 10 Commandments nga si Moises mo'y nagsulat sa 5 ka mga libro gikan gyud sa Genesis. In other words, ang gasa sa alphabet gikan mismo sa Dios nga napatig sa 10 Commandments. Mao nang puntos. Ug busa karon diha mapadayag nga niadtong tuig 1905 mag-uban 1905 ang mga archaeologists nakadiscovery og ancient alphabetic inscriptions. Ug mao kana ang ilang giingon nga gikan sa Sinai Peninsula. So mo na'y gi-tan-aw diha. And remember, kining stone tablets nga ang pulong gyud sa Dios 10 Commandments gisulat gyud diha sa papan nga bato. Diha gyud na marka ang alphabet. It was given by God unto Moses when he had made an end of communicating with him upon Mount Sinai, dito gyud sa bukid sa Sinai. 2 tablets of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Exodus 31 verse 18. Nana sa Exodus 31 verse 18. Ingon niini ang gasa sa Dios. Busa niining tanan diha mapadayag that God who created the letters from the very beginning of time, ang Dios naghatag kanatong alphabet. Mao kana ang legend sa alphabet, legend niini karon nga balaang kasulatan. O meaning higayuna as proven by the authors. Niini karon nga author of the writing of God. Niini sab nga laing author nga usa ka Egyptologist Douglas Petrovich, author sa duha ni sila si Miles Jones nga author of the writing of God o kining usa ka Egyptologist Douglas, no? Expert yun sa Egypt ngadto na, author niya sa the world's oldest alphabet. Ila gyud nga gipamatud-an nga kining alphabet gikan gyud sa 10 Commandments sinulat sa Dios. Niya ang mga pruiba. Kining transition to a phonetic alphabet katong Phoenicia amoy doon ay tulog ka mga city-states. Nining gayuna mo na proto-Sinaitic script writing nga mo na picture o pictographic or ideographic. So picture type to gitawag ng Egyptian hieroglyphic or Mesopotamian cuneiform. Mao pa to'y una. Dayon ang script nga gigamit sa 10 Commandments was the first true system. First true system. So landong-lantong sa phonetic
alphabet niyadtong higayuna, hieroglyphics. So ang tinuod gyud niini nga alphabet mo na tong 10 commandments nagrepresent sa distinct consonant, making it much simpler to learn and teach. Mao nga sa 15th century before Christ timeline, dunay Proto-Semitic, Proto-Canaanite alphabet niadtong mid-second millennium. So, mao nang 15th century. Niining higayuna na coincide gyud kana perfectly sa traditional biblical dating of the Exodus. Dili gyud nimo malalis. Mao ni pagsulat nining libro sa Exodus, second book of the Bible. So nining higayuna ang shared consonantal structure. Ang Pro-Semitic script nagkompose na sa 22 ka consonants. Unya nahitabo sa Hebrew alphabet, mo nang Aleph alphabet gikan na sa Hebrew word Aleph bet. Aleph bet mao na alphabet. Ingon niini. So ang Hebrew sa original language, matud pa ni scholar Douglas Petrovich, argued nga kini gikan sa Sinai Peninsula niya nang higayuna sa panahon ni Joseph and Israelite sa Egypt. Si Joseph mao mo to'y hinungdan nga gibaligya labay ilawom gyud sa atabay, pero nagkanahuna sila kuwaon na ni ibaligya nato ni sa Egypt. Si Joseph mao'y hinungdan nga mao to'y ihang hubad ang damgo kay gikaibgan man siya sa asawa sa Paraon. Gusto nga maghilawas ang asawa sa Paraon. Wala magpatintal si Joseph. So, kini si Joseph usa sa 12 ka igsuon sa anak ni Jacob. So mao na higayuna nga gipapriso siya sa asawa. Giingnan nga gi-rape siya, which is not true. Nining higayuna di ay tulog ka mga major nga mga damgo sa iyang kauban nga gikapriso, gihubad na tinuod. Hangtod nga ang Paraon dunay damgo, gihubad niya nga 7 ka tuig nga dunay wow sa tibok kalibutan ug ang Egypt magtigom og mga pagkaon. Ug mao hinungdan nga natuman kana ug ang mga kanasuran sa kalibutan nangayo og pagkaon sa Ehipto. Usa niini ang Israelites nga mga kaliwat ni Jacob. Mao to nga very thrilling ang mga panghitabo. I-shortcut nato. Miabot gyud nga hangtod ang si Jacob ang ginikanan silang tanan pamilya, una Benjamin ug uban pa didto na gida sa Ehipto, og si Joseph nahimo ng deputy, parang right hand na sa Paraon. Og nining higayuna gihukas ang iyang kaugalingon mipaila nga siya ang ilang igsuon. Ug madto misanay ang mga Israelita sa Ehipto. And that's the history. Sumaw ka nang hitabua nga niini karong Egyptian alphabet. Mao ka nang nahitabo. Holographic, no? Picture like diha gyud naglakad sa Egypt. Sumaw ka nang academic aspect og niya na, no? Ang Hebrew, first alphabet, no ni? First alphabet Hebrew. So kung mingon kita og Hebrew, diin man gikan ang Hebrew gikan ni Lolo Eber. Now, kinsa ba si Lolo Eber? Si Lolo Eber mao na ika-14 nga kaliwat gikan ni Lolo Adam. Mutahot ang Lolo, ha? Unya, ikanapulo nga generation si Lolo Noe. Mao tong lunop. After niya na ika-14 nga generation, Lolo Eber. Pagabot ni Lolo Eber, giingnan siya nga mabahin ang kalibutan into two. Adto sa duha. Ngano? Tungod kay duhay anak niya, si Pilig, Iyok Pilig o si Lolo Chuktan. So duha ka anak representing sa church and the state.
kinahanglan mag-usa ni sila. Representing the soul and the body. Now, representing the soul, representing the church, mao ning linya ni pilig. Linya ni pilig, mao ni. So, mao ni si, kining ulo, mao ni si Lolo Eber. Okay? Duha ka anak. Pilig, diri, Juktan. Pilig, mao ni ang soul, mao ni ang church. Juktan, mao ni ang body, mao ni ang state. So, diya sa church una, pilig downward to Abraham, ika-16 nga generation, downward to Jacob, ika-20 ka generation, downward to Jesus, downward ni ini, ika-77 generation, gikan ni Lolo Adam. Mao na ang pilig. Now, karon panahon na ang second chapter. Humana diri fulfilled na. No? Karon, ari na ta ni Lolo Juktan, bulan nun gadyon, adjaw mo pagjama-jama. Lolo Juktan, the state, di ba di? Si Lolo Juktan, doon ay 3 ka mga anak. Ika-11 si Lolo Ophir. Mao ni ang legend ning nasod nga Pilipinas. The land of authority, the land of wealth of nations, ang Pilipinas. Mo'y punuan sa bahandi sa kalibutan. So, mao ka na ang panghitabo o busa niining higayuna karon. It's now the time. The church and the state. It is Christian kingdom. Paghari sa Diyos. Niining kalibutan. So, niining higayuna, mao na ang we are Hebrews. Filipino people are Hebrew people. Kaliwata ni Lolo Eber, we are Hebrews. So, nining pagsulat sa Biblia, gigamit pagsulat ang panit sa kahoy, panit sa kahayupan. Giampingan ang mga sinulat. Ang Daang Testamento, Hebrew pinulungan, Bagong Testamento, Greek, ang Mateo, Aramaiko. Ang porma sa sinulat, ang napulo kasugo gisulat sa Dios sa bato. Unya ang mga balaod sa Dios og salmo gisulat sa daang panahon didto sa bungbong. Kana bang mga balaod sa Dios, mga salmo, psalm, sinulat man na nila ni David, Moises ug uban pa. So gisulat na sa bungbong sa templo o ang uban gisulat sa monumento nga gimuntar sa publiko. So dili lalim ang mga pung sa Dios gipagsulat sa mga bungbong kana sa salmo. Pipila sa mga Bagong Testamento gisulat ni Kristo sa bahas. In fact, nagsulat si Jesus diha sa bahas. John chapter 8 verse 6, sa dihang mitikubo siya ug gigamit ang iyang tudlo sa pagsulat sa bahas. Ang mga pulong sa Dios gisulat sa abog ug sa yuta. Imagine, Jeremiah chapter 17 verse 13. So daghan ang gipangsulatan sa pung sa Dios. Ang pinulungan nga Hebreo nga Daang Testamento gipangsulat sa panit sa kahayupan, parchment. Ug ang panit sa kahoy bagakay, mao nang papyrus. Mao nang sentro didto sa Biblos, diya mismo sa Phoenicia. Mao na. Ang mga kopya sa gisulat nga linukot nga mga basahon sa wala pa mataw si Kristo sama sa karaang Dead Sea Scrolls niadtong ikatulo nga siglo, 3rd century, sa wala pa mataw si Kristo. Hangtod sa unang siglo human nataw si Kristo, 1st century, Anno Domini. Niya uban nga mga pulong sa Dios gisulat sa minasa nga yuta, kanang clay nga tablets gimasa na. Sa panahon sa mga ancient Near East, na gigamit ang talinis o igkukulit aron gipauga kini aron mulungtad. So ang clay gipamasa na o di pa gisulatan. Ingon ini ang mga paghitabo, mga pulong sa Dios.
Niya ang ubang mga pulong sa Dios, kabahin sa mga pulong sa Dios, gipangsulat sa metal. Diha gid sa metal sama sa tumbaga. So klase sa mga metal tumbaga mo ng copper. Ang uban didto gisulat sa plata. Ang plata mo ng silver para mulungtad kining dugay. Ingon ni ang pagsulat sa pulong sa Dios sama sa silver ketef hymnum scrolls nga gihimo sa ikapitong siglo before Christ, 700 katuig wala pa mataw si Kristo, ug mao nay usa sa labing karaang tinubdan sa Daang Testamento. Dayon gipilo-pilo ang mga sinulat aron himuong libro. Unya sa diha nga natawo na sa Kristo sa ikaduhang siglo, ikatulong siglo o 3rd century. Mao na nga gipilo-pilo. Wa pa mapurmang Bible, pilo-pilo pa. Na gipangkopya na. Nya sa pagkapi na niya na matag pulong aron walay sayo, word for word ha. Grabe. So ang daang tugon pinaagi na sa mga Hudiyo, sa mga sa Masoretes aron molahutay ang pinulungang Hebreo. Mao na nga gikapi na Hebrew sa daang tugon, Old Testament. Ang bag-ong tugon giampingan gyud pag-ayo diha sa pagkopya. In fact, dunay 5,800 ka mga bag-ong tugon nga sinulat sa Grigo nga pinulungan ug laing linibo nga sinulat sa Latin, Syriac ug Coptic. So gipang-collect ng tanan. And it is the church, the apostles, kining tanan nga mga authorities of the church mo nagalihok ni ini. Gideklarar ang pulong sa Dios, canonization and assembly. Busa gipilian asa ang hapsay. Gipilian ang mga tinaw ug tataw nga mga naghatag og kagahom sa pagpanudlo. Ang Hebreo nga Biblia gigamit ngadto na sa usa ka siglo Anyo Domini pagkatawo ni Kristo. Mao toy ending silbi Hebreo. Unya ang bag-ong tugon gihapnig pag-usab. Gideklarar kini sa konsilyo sa Roma sa tuig 382. Unya ang 73 kapituan og tulo ka mga libro sa Biblia nga mao'y pulong sa Dios. Gideklarar sa konsiho sa Hippo sa tuig 393 AD. Gideklarar usab sa konsiho sa Carthage sa tuig 397. Ang gideklarar mao ang 27 ka mga libro sa Bag-ong Testamento, 47 ka libro sa Daang Testamento, total kapituan og tulo ka mga libro sa Biblia. So ingon ni ang pagdeklarar sa simbahan. Ug busa mao kana ang mga panghitabo ug niining higayuna atangi ang ato baning ika-third round humanon ba nato ni ato na lang humanon kay tulo na ka round humanon lang nato ni karon. So kinsa ba ang mi deklarar gyud nga mao kini ang mga pulong sa Dios? Kinsa bay mideklarar niya? At take note, mao kini ang mga church authorities. Timan ininyo kini. Gipatik ni Obispo Eusebio sa Cesarea. Daang ngalan sa Israel. Kanang Israel, daang ngalan niya na Cesarea. So, kining obispo nga Eusebius na assign sa Israel, old name Cesarea. Siya mo obispo, nitong tuig 313. Ngadto na sa Mayo 30, 339. Then, siya mo'y gila nga amahan sa kasaysayan sa simbahan, Father of Church History. Ugon sabay giingon ni Obispo Eusebius nga maoy obispo sa Israel kon Cesarea sa old name, nga si Father of Church History. Sa pagpatik sa mga paghitabo sa simbahan, ilabi na sa may kalabutan sa paghapnig, paggabalay, paghipno, paghimo sa balaang kasulatan, din iyang gilatin diha mismo sa 10 volume in ecclesial history. Siya gyud naghatag og kasaysayan niini.
Iyang giasoy ang kasaysayan sa simbahan. Sa pagtukod ni Kristo, tabok na sa 3 ka siglo din iyang gitapok ang mga dokumento sa simbahan. Aron dili mawala talawa sa bangis nga kagamhanan sa Roman Empire. Din kini giampingan sa kaobispuhan ilabi na sa makasaysayanon nga mga dakbayan sa Roma, Alexandria ug Antioch. 3 ka mga top cities of the world, Roma, Alexandria, diya mismo sa Egypt area, Africa ang Alexandria ug ang Antioch. Ikaduha, giat-at ni Obispo Eusebius giunsa gyud pagdeklarar kining balaang kasulatan. Din gi-canonize ni, gideklara gyud kini year 325 Anno Domini. Din ang mga tinugyanan sa simbahan mipili sa mga sinulat. So kining mga sinulat then alphabet na, gamit na ang mga alphabet. Dunay class A, class B, and class C. So unsa ba ang class A? Ang class A mao ning gidawat sa mga libro sa tanang tinugyanan sa simbahan. Yun na mo sila. Nga maoy mipatik sa balaang kasulatan nga kauban sa kapituan ug 3 ka mga libro. So mao kining libro sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat, mga sulat ni San Pablo, 1 Juan ug 1 Pedro. Mao ni ang class A nga mga libro. Yun na mo sila. Ang class B nga mga libro mao kini ang gibasa o gihatagan o gibugaton apan ang mga dugma o doktrina niini gidebatihan sa mga tinugyanan sa simbahan. So dunay mga dugma nini nga ilang gidebatihan pero class B kini naglangkob sa Santiago, Judas, 2 Pedro, 2 Juan, 3 Juan gipadayag. Din gihukman after sa mga debate nila, gihukman nga kabahin kini sa balaang kasulatan ug ilang gihipno. Unya ang class C mao ning mga libro nga sulat nga supak sa tinuhuan. Saglit wala matino kon mao ba gayud ang unod niini ug kamatuoran nga gipasabot sa nagsulat kay misukwahi kini sa ilang panudlo. So kini sila wala i-apel kay gitan-aw nila something contrary, dunay contradiction between sa oral teaching o niadtong gisulat. So mao na gitan-aw nila something ni pag-transcribe, something ni nga dunay inconsistency. So nining higayuna wala na i-apel. Kini wala i-apel sa Biblia. Now, unsa gyud ka fair ang naghimo, nagpanday niini diha sa simbahan? Unsa ka fair? Walay favoritism. In fact, si San Pedro, di man niya, nga maoy unang Santo Papa. Si San Pedro nga maoy punuan sa mga apostoles. In fact, ang iyang sinulat. Kay nasukwahi man sa oral nga gipanudlo nila o diya sa sulat. So nakita nila something dunay wa matarong niini. Busawa nila iapil ang ebanghelyo ni San Pedro. Dunay buhat ni San Pablo. Si San Pablo gipang sulat ning tanan unya oral teachings tanan niya tanan niya gipang sulat. Dunay kinilang usa ka buhat ni San Pablo. Tan-aw na diya may something inconsistent dili ni. Sumo na nga lamdagan sa Espiritu Santo mo nang wa i-include nining Biblia. Unya kining lain nga libro pag-aga sa Hermas wala kana. So mao ni ang class C. So ang ila gyud nga gihapsay class A, class B. Ang class C wala. So walay favoritism in fact kag San Pedro. So ingon niini ang mga panghitabo. Busa pinasikat sa gahom nga gihatag ni Kristo sa mga tinugyanan sa simbahan, pagtugot o pagdili. So na naman na authority, Mateo 16:19. Nga gihatag ko kaninyo ang gahom, ang inyong itugot sa yuta, itugot sa langit, ang inyong idili sa yuta, idili sa langit. Busa sa diha nga gisud kining maong mga libro
it's by divine guidance. Ug kadtong wala i-appeal, it's by divine guidance. Ang inyong gitugot, tugot sa langit, ang idili usab sa langit. Sumaw kini ang nahitabo. Now ngadto ta sa katulog canonization. So nabahin ka na pagdeklarar sa balaang kasulatan, nining higayuna mo nang pulong sa kasulatan. Gihimo kini sulod sa pila ka siglo pinaagi sa punuan. Sumaw ka na yung mga paghitabo unya sa daang testamento. Nining higayuna gi tinaw nga kini pulong sa Dios. So giun sa ba pag tan-aw sa church authorities nga masud ni sa balaang kasulatan. Dunay tulo ka basihanan sa pagpili nga mahiapil sa Biblia. Number 1. Kinahanglan ang mga libro o sulat dunay kalambigitan o kadugtong, meaning connection sa mga apostoles, apostolic connection. Kung kini gisulat ba sa mga apostol o suod o haduol sa mga apostol. So kinahanglan gisulat nagano mo tong ka San Pedro, nga ka San Pedro man unsa may hinungdan nga wala mapil. Ikaduha, ang mga libro sulat gidawat sa mga tinugyanan sa simbahan sa nagkadaiyang suok sa rehiyon o tibuok kalibutan, universal acceptance. So bisan pa og si San Pedro may nagsulat pero walay universal acceptance. Ngano something inconsistency. Ngano ang simbahan is perfectionist. In fact, kung mo deklarar ang simbahan nga dugma, kinahanglan gid ka no doubt. No doubt. Ingon niya na ka very certain ang simbahan. Nga walay gipaboran. Walay gipaboran. Tinaw o tataw. Ingon niini ang baruganan sa simbahan. In fact, hilimihan kadaghan thousands of apparitions sa mahal nga Birhen. But out of thousands of apparitions, hundreds lang, pilar na ang deklarar sa simbahan. So, walay pabor-pabor ang simbahan. Ingon niini, og kanang ikatulumao, ang mga libro o sulat, naghatag ba kini sa tukma nga doktrina nga sibo sa panudlo sa simbahan. So bisan pag gisulat ka na ni San Pedro, etc. Pero natanaw nga wa masibo sa panudlo sa simbahan. Wala. Ug sa niining higayuna, it's uniformity. Ingon niini nga dunay masayop ang tao. Dunay masayop. So niining higayuna, it's the church authorities. Mo'y buhapnig ni ining tanan. Karon, pagdeklarar na sa mga santos, pinaagi ka na sa ordinary or extraordinary nga mga pamaagi pagdeklarar sa mga santos. Nang karon, si Obispo Melito Sardes, kinsa ba ni si Obispo Melito Sardes? Siya ang obispo sa Sardes. O niya, niining higayuna, kining Sardes, mao ni ang Lydia, mao ni ang daang ngalan sa Turkey. Siya mao'y mitawag sa 46 ka libro nga daang testamento. Obispo mao'y mi tawag niya na nga Vitus Testamentum, Old Testament. Imagine, Obispo Melito Sardes nga diha sa Lydia, kanang Lydia daan na ngalan sa Turkey. Unya si Tertullian sa tuig 155. Nining higayuna, siya usa ka makasantos nga manunulat ug amahan sa Latin nga Kristyanismo nga mao'y misulat sa Santissima Trinidad. Kini Christology, siya may misulat niya na si Tertullian, usa ka historian. Siya mao'y mi dayag nga kining 27 ka mga libro tawgo nag Novum Testamentum, New Testament. Siya si Tertullian. Ingon ni ini ka deep rooted di Catholic authorities.
Unya si Saint Irenaeus. Si Saint Irenaeus usa ka obispo sa Lugdunum. Kining Lugdunum mao ni daan nga ngalan sa France. Obispo sa France kini si Saint Irenaeus. Siya ang doctor of the church. Mao'y mipahiluna sa upat ka ebanghelyo sa San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan nga mao'y katumanan sa panagna ni Ezekiel chapter 1 verse 4 to 11 nga mao nay nagrepresentar sa east and north, east, west ug south news nga kana sibo sa Isaiah 11 verse 12 ug Revelation chapter 7 verse 1. Kana si Saint Irenaeus, obispo sa Lugdunum nga mao'y daang ngalan sa Fransya. Mga obispo mao na ang midayag upat ka ebanghelyo. Ang balaang kasulatan gideklarar sa simbahan nga pulong sa Dios. O kinsabay may deklarar niya na pinaagi sa mga konsilyo sa simbahan nga gilangkuban sa mga obispo sa tibuok kalibutan. Sa tuig 382, konsilyo sa Roma, Italy, gipangaluhan kana ni Saint usa ka santos, Pope Damasus I, inabaga ni Saint Jerome. Si Saint Jerome, iyang sekretary, mo mi-translate sa Bible into Latin Vulgate, gikan sa Hebrew, Old Testament, 46 books, New Testament, Greek, ngadto na sa Latin language, Latin Vulgate. Una sa tuig 393, konsilyo sa Hippo, dito na sa Africa, mao nay daan kining Hippo, daan na nga ngalan sa Annaba, Algeria, nga naa sa North Africa. Ug kini gipasiugdahan ni Saint Aurelius. Kana si Saint Aurelius nga mo'y nagpasiugda sa Council sa Hippo sa 393 AD. Obispo siya sa Carthage. Og nining higayuna giabagan siya ni Saint Augustine. Niadtong higayuna sa 393 wala pa mahimong obispo si Saint Augustine. Now, sa tuig 397, nahimo ng obispo si Saint Augustine. Busa niadtong 397 August 28 gipahigayon ang konsilyo sa Carthage. Kanang Carthage mao nay daang ngalan sa Tunisia nga naa sa North Coast Africa nga gidumala ni Saint Aurelius nga obispo sa Carthage. Samtang si Saint Augustine nahimong obispo sa Hippo. So kining duha ka mga santos sila bipamatuod nining balaang kasulatan. Pulong sa Dios. Unya pinaagi sa mga konsilyo sa obispuhan. Unya giusab pag kana konsilyo sa Carthage 397 ug sa konsilyo sa Carthage in the year 419 9419 AD nagapamatuod na kapatinaw nga gideklarar sa Roma correct sa 46 ka libro sa Daang Testamento. Nining higayuna karon unya nahitabo nining higayuna ug ang 26 ka mga 27 ka mga libro niini karon diya mismo sa Bagong Testamento. So niining tanan a total of 73 books. Ingon niini ang mga panghitabo, ang panid sa kasaysayan. Busa, kinsa ba'y mideklarar niini nga Biblia? Kinsa ba'y mideklarar? Ang mideklarar nga Biblia si San Juan Crisostomo. Si San Juan Crisostomo, arsobispo sa Constantinople. Mo'y mitawag dining kapituan og tulo ka mga libro nga Biblia sa tuig 386, 387, 388. Ug gisunod kini sa simbahan sa tibuok kalibutan. Una si Papa Damaso I, mo'y misugo ni San Jeronimo i-translate kining Bible nga Hebreo 46 books, Old Testament, o 27 ka libro, Greek Testament. Kining tibuok Bible, translate na Latin. Mo na nahimo na ni San Jeronimo, gisugdan ni San Jeronimo pag-translate.
gikan sa year 382 ngadto na sa tuig 405 sulod sa 23 ka tuig. Imagine. Unya si San Isidro Arzobispo sa Sevilla, kanang Sevilla, Spain, mao nay mihimo sa mga punctuations. Imagine, mao mihimo sa punctuations usa ka obispo. Miabot og 156,817 ka punctuation marks. Unya dunay 70,573 ka kama, 43,808 ka mga colons, unya 26,202 ka mga period. Gikan sa unang libro Genesis ngadto na sa ika 73 ka libro nga mao gipadayag. Unya kanus-a man na gihimo ni San Isidro paghimog mga punctuations sugod sa tuig 615 AD ngadto na sa 635 AD sa gidugayon nga 20 ka tuig ang paggamag punctuation marks. Imagine, obispo naghimo niya ng punctuations 20 ka tuig si Saint Isidore. Karon, paghimo ni ining chapters gikan sa Genesis kay nitong gigiyon na wala pa man to'y period mubasa ang kita way period mo itong gamag period kama colon ni Bishop Isidore sa Spain. Unya sa 20 ka tuig kini karong chapters wala pa to'y mga chapters. So gigamaan og chapters ngano ba tungod kay ang mga estudyante kini si Cardinal Stephen Langton, usa ka archbishop sa Canterbury, England. Nagtudlo ni siya. So ang iyang mga estudyante mi demand nga maglisod mi kinahanglan na ay mga chapters. So out of that gihimuan yun na sud sa 22 ka tuig nga sakripisyo ni Cardinal Stephen Langton. Mao na nga gikan sa tuig 1205 hangtod sa 1227 may sakripisyo sa 22 ka tuig. Gigam-an niya og 1,334 ka mga chapters ang kapituan og tulo ka mga libro. Imagine iyang sakripisyo 22 ka tuig. Ingon niini ang performance sa mga santos niining higayon na Cardinal Stephen Langton. Mao na mga chapters. Unya, human niya na si Cardinal Hugo de Santo Caro, usa ka ambasador sa simbahan ngadto sa Constantinople o sa Germany. Gikan ni Cardinal Stephen Langton, si Cardinal Hugo de Santo Caro, mao na mi detalye niini. So ang matag chapter gibahin niya nagpito kakabahinanan matag chapter unsa man para gyud masabot og dali. So gihimo niya sulod sa 4 ka tuig. Dunay gikan sa tuig 1244 hangtod sa tuig 1248. Mao na nga detalye niya ang trabaho ni Cardinal Langton. Unya kini ng mga verses, kinsa may nagama ining mga verses. Mao si Reverend Father Sanctis Pagnino. Si Reverend Father Sanctis Pagnino, usa siya ka Dominican priest, Dominican friar. So ang matag chapter, kining chapter from Genesis to Revelation nga 1,334, iyan ang gigamaan og mga verses miabot og 35,526 ka mga verses sulod sa 30 ka tuig nga pagbudlay gikan sa tuig 1497 usa ka libo 400 kasimanong pito ngadto sa tuig 1,500 kawaag pito. Imagine pila ka tuig? 30 ka tuig. Pagamag verses nga miabot og 35,526. Unya, nunot ni si San Pedro mibaod sa 2 Pedro 1:20 ngadto sa 21 adto mo pagdama-dama og interpret sa Bible.
pagpaabot mo sa official interpretation sa simbahan. Mao na'y pagpadayag ni San Pedro diha sa 2 Pedro 1:20-21, no to private interpretation, no to personal interpretation. It should be interpreted, the Bible, by the church magisterium, composed of the bishops with the Pope. Ug nunot niini si San Felipe, mao gyud may official, the legend of the Philippines from Philip. Mao na magtutudlo. Na sa Buhat 8:26 ngadto sa 40. Usa ka Eunuco official sa Utopia nagbasa sa librong Isaiah, wa siya kasabot. Gisugo siya sa Dios, sige, ubanin na siya sa karwahe, tudloi. Mo nang ipukutanan ni San Felipe, nagkasabot ka ba sa imong gibasa? Mingon ni Nuko, unsaon ako pagsabot, uway mo tudlo. Mo nang gitudluan. Mao kini ang legend nga ang pagtudlo nining balaang kasulatan, written teaching authority because of alphabet gigamit na for the written teaching authority, dunay mo tudlo from the church authorities. So mao kanay natabo apan ang napakasakit, Kuya Ide, napakasakit, napakasumpo kaysa diha nga nahimo ng Bible gikawhat o gikawat sa mga Protestante, gipahimudsan na nasa 1 Juan 2:18 ngadto 29, bantay mo kanaagi mo rebilde sa simbahan, natuman ka na. Pasidaan sa 1 Juan 2:4 1 ngadto sa 2. Gipasidaan ni San Pablo sa 1 Timoteo 4 verse 1-2 nga ang dunay mga daotang espiritu nga maoy mo kumbate batok sa Holy Spirit o kini gitawag og spirit of deceptions. Mao ni nahitabo nga giilog ang Biblia nga inay complete authentic Bible, nagama sila incomplete Bible o gihimo nila nga tinubdan silang authority. Wala na'y simbahan, deception ang gihimo. Mao na nga giwarningan sa Mateo 24 versikulo 5, 24 versikulo 25 nga naay false Christ, false Messiah, nga magwali kini og Hesus, magwali kini pero false. Ngano kay ilang gigamit Bible, walay nihil obstat, walay imprimatur, kinawat nga Bible, no authority. Sa dihang na humana kini gikawhat, sila'y nagpa-print out without approval from the church, walay imprimatur. Mao nang nakuyaig sila, walay imprimatur, without permission from the church authorities. Mao na'y nahitabo. O busa, mao na nga Mateo 7:15, false prophets. 2 Corinto 11:4, si Satanas mao ni nga naghimo og laing Kristo. 2 Corinto 11:4, nagwali sila Kristo nga walay mahal nga birhen, nagwali sila Kristo nga without Holy Trinity, nagwali sila Kristo without Saint Joseph, nagwali sila Kristo without the saints, nagwali sila Kristo without the 7 sacraments. Giguba ang teachings of the church. Mo ni warning sa 2 Corinto 11:4, naghimo sila different Jesus. O mo hinungdan nga mibaod gyud si San Pablo. 2 Corinto 11:14. Si Satanas mangilat sa unsang paagi, magpa-as if siya nga anghel sa kahayag. Mo nang gigamit nilang Bible isip anghel sa kahayag pero incomplete para mailan ang mga tao. Gigamit nilang Bible for them nga makatukod sa 49,000 ka mga Protestant religions.
ang tumo pukanon ang gingarian sa Dios. But they cannot do it. They cannot do. Ngano Daniel 2:44. Na sa Mateo 16, 19, 28, 20, bisan ang kamatayon dili makalupad. So bisan gitabangan ang Catholic Church sa 49,000 ka mga Protestant religions, you cannot overpower niining simbahan nga gitukod sa Dios. Mao kanang inyong Bible nga illegal, deceptive, incomplete is the source of deceptions, religious deceptions, hinungdan na kuyaig kamo in pare delicto. Mao kana. Ending period. 1 Corinto 15:74. In the last days, all religious and political authorities shall come to an end. Matapos ini. Busa nining tanan. Mao kana nga giunsa ba sa mga Protestante nag-publish sila without nihilobstat. Nihilobstat nagpasabot free from errors. So kanang mga libro sa Protestante walay nihilobstat. Ngano ba? Daghang errors. Ngano walay imprimatur? Unsa may gipasabot imprimatur? Kung na ganin nihilobstat, but pasabot walay error, kompleto na. Then na ay imprimatur. Imprimatur meaning ipaprint na. Kanang mga Protestante walay nihilobstat. Ngano ba? Dili kompleto. So erroneous ang ilang Biblia. So wala say imprimatur. Ngano? Kay walay pagtugot nga i-print ang ilang Bible nga incomplete. Mao na nga mi warning di ba o ng simbahan nga ayaw mo palagdas o basa sa mga Bible kay malitag mo, you will be deceived ni ining deceptive Protestant Bibles. Mao na busa yun sa man pagpaprint sa mga Protestante, sila'y may ilog sa Biblia. Grabe ka oportunista. Giilog nila Bible na humana. Giilog nila. Unya, gi-out ang simbahan. Gi-out. Grabe. Ignorance of history. So, nitong 16th century, na ay Reformation and early English translations. Mao na ilang ipaghimo. Unsa man nilang mga Bible sa mga Protestante. Luther Bible, German Bible na. Mao na gipublish sa 1522 ang New Testament. Tibuok Bible nga German ni Martin Luther gipublish sa 1534. Unya mao na gibasihan worldwide ang Tyndale Bible English na ni William Tyndale gipublish na sa 1526. Mao na ang testamento. Unya ang Coverdale Bible English gipublish sa 1535. Unya ang Geneva Bible English gipublish sa 1560. Unya mao na sa 16th century. Sa 17th century ngadto na sa 19th century nanay consolidation sa King James Version dominance. Mga Protestante na ha. Unsa man yung mga libro sa Protestante nga incomplete, walay nihilobstat, walay imprimatur. Mao ning King sa 17th to 19th century. Mao ning King James Version, English 1611. Ang Revised English Version 1881 gipublish. Ngadto na ta sa 20th century. Mao ning mga libruha nga perting dagsangas ni kalibutan. Mao na hinungdan midaghan ang mga Protestante. Naglumba sila og tukod og relihiyon. Naglumba sila. Bible ray tuhuan. Apolos na kuyaig ang tanan. So mao ni mga libro American Standard Version English 1901, Revised Standard Version 1946 o 1952, Living Bible English 1971 gipublish, New International Version
1973 ug ang tibuok Biblia gipublish 1978. Ang New King James Version gipublish 1982. Ang New Revised Standard Version English gipublish 1986. Kabantay mo sa mga English, mga 90% ini plus English. After na sa Latin, English ng tanan. Mao nang English na himong international language because of the Bible. Mao na ito po. English naman ng Bible. So mao na because of the publications of the Bible into English. Mao na himong international language. Pero Protestantism na. Mao nang Latin is Catholic, pag English na Protestantism na. Karon sa ika-21st century, gipublish na hangtod na sa 2026. Mao ning mga libro mga Protestante gipadagsan. English Standard Version English year 2001. New Living Translation gipublish 1996, 2004 o 2013. Unya Christian Standard Bible English gipublish 2017. So mao kining tanan nga mga Bible ug mipasidaan si San Pablo nga gihimong negosyo ang Biblia. Gihimong passport, gihimong license ang mga Protestant incomplete Bible for them nga makatukod niya ng reliyon nga tinukod sa tao. Gigamit nga negosyo. 1 Timoteo 6:10, 1 Timoteo 6:5, Mateo 6:24, gipangwarta ang relihiyon. Mo rin nakapasubo. Ug busa nining tanan, unsa ba ang ilahang 10%? You have no authority. Genesis 14:20, Genesis 28:22, Leviticus 27 verse 30, Numbers 18 verse 21 to 24, Matthew 23:23, Luke 11:42, Luke 18 verse 12, Mark 12 verse 41 to 44, Luke 21 1 to 4, 2 Corinthians 9 verse 7, 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 2. Kini karon nga tithing applicable kana panahon sa Levitical priesthood. Pero sa nito po, nga ba, tungod kay sa 12 ka mga banay, kanang Leviticus, wala manginabuhi. Sila yung gabantay sa sibahan. It was true before Christ. But during Christ, wala na ng 10%. Wala. Love system na. Pero, gi-apply diversion sa Protestantism. Grabe ka oportunista. Grabe. Gigapit lang Bible as authority para magkatukod og relihiyon. Gipasod ang 10% in a wrong application. Ginegosyo ang simbahan. Ginegosyo ang faith. That's a crime. Mao na. So, sa may solusyon ni ang solusyon ni mao ang mga sakop sa gingharian sa Dios dapat mo'y mutudlo o dili ang misupak sa gingharian sa Dios. Those who have right to teach are the church authorities and not those outside of the kingdom of God. 1 John chapter 2 verse 18 to 29. 1 John chapter 4 verse 1 to 2, 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2, Matthew 24 verse 5, verse 24, Matthew 7 verse 15, Matthew 15 verse 14, Matthew 13 verse 14 to 15, Matthew 12 verse 32, Matthew 5 verse 14 to 16, John 8:32. Ang kamaturan muhatag kanato og kagawasan. Niining puntuha ang pagsupak sa kamatuoran o sa kasala batok sa Espiritu Santo. Mateo 12:32. Dili o dili mapasayo.
Busa hunong na sa pag-deceive sa katawhan. Hunong na. You fail to understand. The kingdom of God kay close-minded. Matthew 13 verse 14 to 15. Og niining tanan, open your minds. Revelation 3 verse 20. Og busa in final, huwaon ko ang pulong ni Father Cres, Director Postulante sa SBD sa Tagaytay City. Siya mingon, ang mga protestante nga mga pastors, gamay lang, mga 5% to 10%, master na sila. Makuha nilang general truth. They will become great Catholic faith defenders. Mahimo sila. And so welcome the almost 500,000 nga mga pastors tibok kalibutan. Welcome. You are welcome to become the Catholic faith defenders. Santos, 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 Fiat